Katulad nito, mga kababayan, anong sabi? Anong sabi, Ken? Katulad nito, mga kababayan, si Amy Marcos. Naku, mga kababayan, kahihiyan nito. Ano ito, Kent, yung kay Amy Marcos? Pakinggan ninyo mga kababayan, kung anong sigaw ng taong bayan. Narinig nyo, mga kababayan? Anong sinigaw ng mga relihista sa Luneta? Anong sinigaw? Sinong nakakaintindi? Huwag po kayong tumawa pag sinabi ko, Gutom si Amy, pera ng bayan. Hindi po. Ang sigaw po, mga kababayan, ng mga relihista, botox ni Amy, pera ng bayan. Botox ni Amy, pera ng bayan. Botox ni Amy. Botox po yung ini-inject sa mukha. Kasi siya nga po ay sumigaw doon, bata pa kami ni Bongbong. Pinalaki kami sa ibang bansa. Ang sigaw ng mga relihista, instead na maniwala, sila doon sa sinabi ni Amy na ganon si PBBM, ang sigaw nila, botox ni Amy, pera ng bayan. Ulitin ko, botox ni Amy, pera ng bayan. 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 Yun ang sigaw, Naku, mga kababayan, nakakahiya po. Ito, pakinggan nyo, Botox si Amy, pera ng bayan. Botox si Amy, pera ng bayan. Botox si Amy, pera ng bayan. Kita nyo yan, botox ni Amy, pera ng bayan. Basahin nga natin yung nasa comment section. Galit na ang mga, bangag dahil nalantad ang katotohanan na bangag pa more, sabi ni Lito Lubina. Go mga sulit BBM. Ito naman, haya na, marami na ang against sa'yo, manang Amy. Ayun, nihi, winner ang chant. Go. Huwag natin kalimutan lahat ng sangkot sa korupsyon. Pondo natin ay sina BBM at Sara Duterte. Lahat ng sangkot ay dapat managot. Buti sa'yo, mangga. Butox pala yun. Akala ko nagmamanas na siya. Mukhang angel. Mukha, yun pala ang layo sa pagkakaiba. Puro ritoke, botox, sana yung baba niya, ipatapyas niya. Sabi ni Ray Baradas. Kupal ni Amy, kumalat sa bayan. Kita ninyo, mga kababayan. Si Amy po, mga kababayan, ay sinigaw-sigawan ng mga relihista na botox ni Amy, pera ng bayan. Totoo naman talaga, mga kababayan. Bakit? Saan ba galing ang sahod ni Amy, di ba, sa ating mga tao? Ano bang nagawa ni Amy? Bukod sa pamumuna at paninira sa kapatid niya. Instead na yung mga paninira niya, yung mga pamumuna niya sa kapatid niya, kung ginawa niya ng proyekto yan at tinulong niya sa taong bayan, di ba? Tumulong siya mag-imbestiga kung sino ang nasa likod niyan. Yung mga sangkot dyan sa nakawan ng flood control, di sana nakatulong ka pa. Diba? Hindi yung sisiraan mo pa, yung tumulong na nga sa Pilipino na maaresto itong mga magnanakaw, sisiraan mo at sabihan mong adik. Diba? Ngayon, sinigawan ka ng mga tao na burirang, na bumirang. Diba? Ken, pwede ipa-surgery ang ugali? Naku, Sir Pao Rosimo, pwede po. Alam nyo, ang ugali, pwede mo ipa-surgery yan. Iuntog mo yung ulo pag nabiyak, nagka-amnesia ka. Tapos tahiin mo siya, at least nakalimutan na yung ugali. Yung ugali niya dati na demonyo, magiging ugaling anghel. Kasi wala na siyang maalala Diba? Yan ang tawag na is-surgery ang ugali. Diba? Sana hindi na mabalik. Sana darating ang panahon, mga kababayan, na si Amy mahulugan ng mangga. Pag nahulog sa ulo niya, tapos nakalimutan niya, o di kaya mahulugan ng niyog.
Diba? O, para makalimutan niya yung ugali niya. O, kasi kung mukha, pwede mong baguhin. Ang haba ng baba niya noon, biglang umiksi ngayon. So, ibig sabihin, pinutulan yung buto. Dinugtong dito. Diba? Hindi ako naniniwala na hindi nagpatanggal ng pangayan. Nagpaputol ng pangayan. Maniwala kayo sa akin. Yung buto niyan dito, pinutulan yun, tapos pinasok. Oh, may ganyan mga kababayan. Pumunta ng ibang bansa yan. Ha? Sa haba ng baba niya noon. Maniwala kayo na okay na ngayon? Hindi. Oo. Pumunta ng ibang bansa yan, nagpakuha ng buto yan dito. Diba? Ang haba ng baba niya. Ganon. Oh. Pinutol yung 1 inch niyan, dinugtong. O kaya umiksi. Diba? Ganon yun. Kaya umiksi ang baba. Nagpalagari ng baba. Pero naman talaga, Diyos ko, maniwala kayo. Tignan yung mga picture niya noon. Apakahaba ng baba. Imposible naman ngayon, hindi. Diba? Mukhang kasoy daw, sabi ni Sir Bien. Hindi mana sa tatay niya. Kahit nga ipatanggal niya yung baba niya, hindi niya kamukha si si First Lady. Diba? Boss, pag ganun, gano'n daw? Pag ganun, pwede ba makasuhan si BBM ng negligence? Ha? Bakit naman makakasuhan ng negligence si PBBM? Ha? Mga kababayan, hindi mo siya pwedeng makasuhan ng negligence. Bakit? Kung may pruweba, ito lang napakasimple. Sa mga DDS na hindi nakakaintindi, ang sabi, kasi di ba naglabas si PBBM ng listahan ng mga may arrest warrant, yung mga arestuhin, ng mga sangkot sa flood control. Maraming nag-comment, dapat daw isali si PBBM. Ito, manawagan po ako sa mga DDS. Alam ko na mga bubo kayo, mahirap kayo na paintindihin, pero hindi kayo mga bungol. Pakinggan nyo ito. Kung gusto nyo talagang maaresto si PBBM, mag-ipon kayo ng ebidensya, kasuhan ninyo. Ngayon, may mga nagsasabi, paano nga kasuhan yan? Kaya may immunity yan, presidente yan Nandyan ang ombudsman. Alam ko na tanga kayo at bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Kahit ako, kung may ebidensya lang ako, na pwedeng magpakaso kay PBBM, itakbo ka ng ombudsman. Ang ombudsman, walang makatumbas niyan, maskin presidente, walang sinasanto sa ombudsman. Kung gusto nyo talaga na matanggal si PBBM, hingiin nyo kay Kati Binag yung USB na may bidyong gaganon sila mag-asawa. Huwag na kayo magpakapagod dyan. Mag-rally-rally. Huwag na kayo magpakapagod mag-rally-rally, mga kababayan. Bakit? Tignan ninyo, tignan ninyo. Anong sabi ni Boy Lighter? Kilala nyo si Boy Lighter? Itong si Boy Lighter, Kita nyo, mga kababayan. Ito, ipakita ko sa inyo, Anong sabi ni Boy Lighter? Pagod na daw siya mag-rally. Sampalin ko ng 3 beses sa mukha. Tawagin niya ako, sabi niya mag-rally tayo. Tapos siya nasa mall. Suntukin ko. So sa palagay mo, Kuya Park, wala talagang mangyayari sa ganito. Uwi-uwi lang, tapos rally, balik na naman. Mag-isa tayo. Mag-rally tayo. Maya-maya, uwi. Bukas, balik tayo. Uwi tayo, balik bukas tayo. Langaw lang ang mapapagawa mo ng tara. Ilang rally nang ginawa natin, lalo kung Mag-isang taon na. wala. Nalalagay sa alanganin, no? Lalagay sa alanganin. Diba? Si Boy Lighter na nagsabi, kung gusto nyo talagang mapatanggal si PBBM, pumunta kayo kay Kati Binag. Kunin ninyo yung USB na sinabi niya na may lamang video na nagpupulburon ang Pangulo. Kasi yung video na yon, yun yung makakapagpatalsik kay PBBM. Kung totoo man, inutusan ko lahat ng bobong DDS. Pumunta kayo kay Kati Binag, kunin nyo ang video, ipakita nyo sa taong bayan, at i-file ninyo sa ombudsman para mapatalsik si Marcos. Kasi mismong si Boy Lighter, napapagod na. Mag-rally tayo ngayon, uwi tayo. Balik tayo bukas, uwi na naman. Balik tayo sunod araw, uwi na naman. Walang nangyayari. Napapagod lang. Diba? Napapagod lang daw sila. Napapahamak pa siya, nakakasuhan pa siya ng sibisyo. Kita nyo? Nag-rally-rally daw sila. Tapos yung nag-utos sa kanila, nasa mall. Kita nyo, sino bang nasa mall? Namamasyal-masyal lang.
Tapos sila nagsisigaw-sigaw sa initan. Kita nyo, ultimo si Boy Lighter, sumuko na sa kakarali. Wala daw siyang napapala. Mga uto-uto kasi. Nagpapahili, nagpapasikat. Pero pag wala pa rin, wala. Diba? Pero pag victory, panalo tayo. Panalo tayo. Lahat ng artista nandiyan para magpasikat. Kuya Park, kasi Kaya ng leader ko, sampalin ko ng 3 beses sa mukha. Tawagin niya ako, sabi niya mag-rally tayo. Tapos siya nasa mall. Suntukin ko ang leader ko niyan. Diba? Kaya nun. Nung nasa Mindiola tayo. Nagpawat ako hindi. Lahat ng Chris, nagpumula ko. Kahit yung mismo ko. Bakit? Ako yung nakikita ng tao na nagsasalita. Tapos makikita nila sa peliklo, ako ang unang tatakot. Hindi yun pwede. Pag nagkagulo, ay, sumakay ng kotse si ba, umuwi. Pag victory, nasa Takal States. Ayaw magpawag ng microphone puso sa kanya lang. Mga kababayan, malalo dahil takot na nakagdat. Diba? Kita ninyo? Kapag may tumawag daw sa kanya, bukas mag-rally tayo, sasampalin daw niya. Kasi sila nandun sa initan, tapos yung nagyaya na mag-rally, nandun lang sa mall, nanood. Kita ninyo? Yun, mga kababayan. Yun ang katotohanan. Na wala kayong mapapala dyan sa rally. Kung gusto ninyo mag-rally at patalsikin si Marcos, hingiin nyo kay Kati Binag. Ako po'y nananawagan kay Kati Binag. Kung talagang may hawak ka ng USB video na nagpupulburon ang pamilyang Marcos, no? Ilabas mo na yan. Kasi maawa ka naman sa mga nagrarally, yung mga kasamahan mong mga tangang DDS. Maawa ka naman dyan. Napapagod na sila sa kakasigaw, nakakasuhan ng sedisyon, no? Bakit? Kasi kung ano-ano na lang sinasabi nila kasi wala nga silang ebidensya. Maawa ka naman, Kati Binag. Ibigay mo na yung video ng USB na hawak mo para mapatalsik nyo na si Marcos. Huwag mong idahilan na pag ipakita ko ang USB, ipagtanggol nyo ba ang pamilya ko? Ipagtanggol nyo ba ang buhay ko? Ikaw naman nagboluntaryong naglabas niyan. Hindi ka naman tinanong nila na meron ka bang hawak. Ikaw ang mismong nagkwento na may hawak ka. Kaya huwag kang matakot. Anong sabi ni Gary B? Huwag kang matakot, ilabas mo na yan. Mahuhulog sinungaling ka eh. Para hindi kita sabihang sinungaling, ilabas mo na yung USB. Maawa ka dyan sa mga nagrarally. Napapagod na daw sila. Napapagod na sila, Kati Binag. Ilabas mo na yung USB para mapatalsik na si Marcos para si Sara na makaupo. Diba? Kawawa yung mga nag-rally. Tignan nyo si Boy Lighter. Rally ngayon, tas uwi. Balik na naman bukas, tas uwi. Balik na naman. Hanggang sa napahamak siya, nakasuhan na lang siya. Walang nangyayari sa rally kasi wala nga ebidensya. Ilabas nyo na. Yung video lang na hawak ni Kati Binag. Ang pag-asa para mapatalsik si Marcos. Kasi yung salita ni Aimee, walang kwenta yung salita ni Aimee. Diyos ko, nagkangiwi-ngiwi nga lang baba ni Aimee doon. Naudlot lang yung proklamasyon kay Sara, nakabarong-barong pa. Wala. Kita ninyo, si Boy Lighter, pagod na. Ilabas mo na yan, Kati Binag. Diyos ko naman. Kung gusto nyo, alam nyo, kung nilabas lang ni Kati Binag yung video na yan, hindi makukulong si Digong. Hindi makukulong si Digong. Bakit? Kasi kung noon pa man, hindi pa na-aristo si Digong, nilabas na ni Kati Binag yan, natatalsik na sana si PBBM. So ngayon, pag natalsik si PBBM, naalis bilang presidente, si Sara na ang umupo dapat ngayon. No? Di sana pagpasok ng Interpol na may bitbit na warrant galing sa ICC, pag hindi pinirmahan ni Sara, hindi sana ma-aristo si Digong. Ang problema, hindi naman binigay ni Kati Binag. Ayun, natiklo si Digong. Tignan mo, ilang buwan na doon, magtaon na, mamamatay na nga. Sabi ni Pulong, ready na daw magpahinga. Diba? Bakit ka natatakot kung nasa katotohanan ka? Ano ba ang sabi nung programa sa ABS-CBN? Kapag may katwiran, ipaglaban mo. May hawak ang ebidensya, ba't ka natakot? Hindi mo ba inisip na kung merong Jose Rizal, merong Kati Binag, pag nilabas mo yung video na yan, tanggal si Marcos, si Sara presidente, maging hero ka pa.
Ba't ka natatakot? Kung tama yan, kung totoo yan. Huwag kang matakot kung nasa tama ka. Alam mo, sa totoo lang Katibinag, kung totoo man yung laman ng video na yan, ako mismo tutulong sa'yo. Ipo-promote ko pa yung video na yan, araw-arawin ko pang i-play hanggang sa makarating kay Marcos. Hindi porket ganyan si Marcos nakasuporta ako. Kung nakita ko na totoo talagang nagaganon siya, automatic babaliktad ako. Automatic ako mismo ang magsabi, huwag niyong suportahan yan. Saan ka magkakita? Kung totoo man na legit yung video na yan, ako mismo kakalaban kay BBM. Pinapangako ko yan. Kung totoo man yan, ako mismo kakalaban kay Marcos. Yun ang katotohanan. Diba? Kung legit, kung totoo. Kung AI lang yan, bahala kayo sa buhay nyo, sa inyo na yan. Kayo naman makukulong Ilabas nyo yan. Napapagod na si Boy Lighter, Diba? Kung totoo man yan, kahit sino sa atin, tanungin ko kayo, kung totoo man ang laman ng video ni Katibinag, susuporta pa ba kayo kay Marcos? Kung totoo man yan, malamang sa malamang hindi. Tanungin ko kayo, press 1 kung susuporta kayo pag nakita yung totoong nagaganon. Press 2 kung hindi. Diba? Ako mismo kung makita ko na naggaganon yung pamilya niya, ako mismo tatalikod. Ako mismo pupunta doon at mabagsakin siya, lumabas ka dyan, lumayas ka dyan. Ako mismo. Kung totoo man. Kung wala, kwento-kwento lang, bahala na kayo dyan. Mas better pa, ipagtanggol ko na lang si Marcos. Diba? Kasi pangit talaga mga kababayan, kag meron tayong pangulo na ganyan. Hindi po maganda yan. Kung dati galit tayo sa nagmumurang presidente, ngayon hindi kayo magagalit sa nagaganon. Mas matindi yung nagaganon. Diba? Kaya kung totoo yan, Katibinag, ilabas mo na. Ako mismo, sasama ako dyan sa sigaw-sigaw ninyo. Ako mismo, didikit ako dyan sa inyo. Sasamahan ko pa kayo. Pagmumurahin ko talaga si BBM dyan sa harapan ng stage. Kung mapatunayan mong totoo yan. Ako nangako ako, tutuparin ko yan. Yun ang pangako ko pag si Digong magigilit ako. Wala nangyari, hindi nga nakauli. Nako, Diyos ko. Makauwi lang si Digong dito sa Pilipinas. Naghihingalo na. Yung malapit ng madedo. Makakauwi yan. Antayin natin ang interim release kung ano ang desisyon ng ICC. Kung si Digong 50-50 na, pare-releasein nila yan. Pauwiin nila yan kung 50-50 na. Pero kung si Digong malakas pa, tumayo pa yung titi, hindi na pauwiin yan. Niwala kay sa akin. Uuwi lang sa Pilipinas kung nagkagarapo na. So yun lang mga kababayan. Yung ating live ngayon, yung ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. So mamaya, alas 9, meron tayong panibagong live mamayang alas 9, mga kababayan. So yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. So mag-ingat po kayo palagi. Katibinag, kung nanood ka man sa akin ngayon, imposible. Hinahanap mo nga ako nung nakaraang buwan anong buwan ba yon? O ngayon, imposible hindi ka makapanood. Ibigay mo na yung video. Bakit? Kung gusto nyo talagang mapatalsik si BBM. Kung wala, mapagod na. Napagod na si Boy Lighter si Park. Si Park ba yung pangalan nun? Napagod na. Pagod na daw rally, tas uwi, tas rally na naman, tas uwi, rally na naman. Pagod na siya. Bigay mo na yan. At huwag kang matakot sa seguridad mo, sa pamilya mo, huwag kang matakot. Maraming kakampi sa'yo kung totoo man yan. Kahit ako, kakampihan pa kita. Susuportahan pa kita. Ipaglaban pa kita. Kung solid at legit yung video mo. So yun lang, mga kababayan.